Hapon ka natong tanan. At ang kablihan itong Biblia sa Acts chapter 2, verse 42 to 47. Acts chapter 2, verse 42 to 47. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And all came upon every soul. And many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possession and belongings, and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Let's bow our heads and let's pray. Iday ka na magpasalamatan o Diyos karong hapuna o God nga kami magidala dali karon aron managtapok Lord sa pagsaulog sa imong pagkamaayos matag usa ka namo o God sa imong pagkaamahan sa imong pagka-provider matag kusog namo Lord ikaw mag-provide ug kami nagpasalamat Lord sa inadlaw-adlaw Lord nga pag-sustain namo Lord o sa pagpalig-on sa matag pagtuo ng mo Lord God adlaw-adlaw o sa matag kasing-kasing ng mo Lord God nga kanunay nimong ipahinduman Lord God kung kinsa ka o Dios sa matag sa tagsa ka kinabuhi usa ka kabuutan nga mahan o usa pud ka Dios nga strikto balaan o di ka ganahan nga matagusan na mo dinhi Lord God na imong tikaw-tikaw nga hugaw sa sala sa matag kinabuhi ng mo Lord. Usa Lord, karong hapuna o Dios, mangayo kami og grasya diha kanimo sa kapasayloan sa mga sala Lord nga among gihinulsol diha kanimo among kinigituboy diha kanimo among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing Lord God nga sa among pagabuhaton karon Lord God is ma-enjoy pa namo Lord ang pulong Lord nga imong ipadangat karong hapuna o God o ikaw lamang ang mahimaya Lord God. Gampo po ko Lord God nga imong itago sa imong atubangan Lord God nga ang imong mga katawhan Lord ikaw ang makita, ikaw ang madumog Lord God, ang pulong Lord dukdok sa matag kasing-kasing namo Lord, mga konbiktar Lord sa matag usa ka namo Lord God. Ug Lord, salamat sa kaygayonan Lord nga imo kami dala dinhi, imo kong ipabaraw dinhi o Dios para ni imong kahimayaan Lord God. Ug ikaw ang mapasalamatan namin tanan o Dios. Kini mo pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Acts chapter 2 verse 42 to 47 ang ato ning giuluhan nga the common denominator of true believers. Common denominator of true believers. Ang objective nato ani is to help believers nga masabtan o mahangop nato kining shared practices and values that define true Christian community as modeled by the early church, mga unang mga origin sa church katong bag-o gyud nga natukod ang church. Now, Acts chapter 2 verse 42 to 47 gihulagway dinhi kung giunsa kini mga first Christians nga nagpuyo after the Pentecost. They devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship and breaking of bread and prayer. Kining mga believers shared their positions, helping anyone in need and live with unity and generosity. They regularly gathered together in the temple and in their nakalalain nila mga panimalay. Ang ilang pagsimba sa Diyos, grabe puno sa kalipay o ang sinseridad sa ilang kasing-kasing. Because of their visible love, faith,
and unity nga kining mga hiyas nga naa sa ilahang tagsa-tagsa ka mga karakter nihimo kining kanang nakahatag kining respeto ngadto sa uban o nakita kini sa mga katawhan sa ilang community o tungod ni ana ang Dios nagpadayon sa pagpuno, pag-add o mga daghang pa magtutuo sa church. And every day nahitabo kini sa ilahang panahon. So, when people look at the church today, kung sa may ilahang kasagarang makita kini mga differences, siguro ilang matanaw mga denominations, nagkalain-lain mga denominations, siguro sa ita, sa mga klase-klase denominations diya, and also di lang kay denomination, mga tradisyon po. Nagkalain-laing mga tradisyon, lain-laing mga churches, lain-laing mga denomination, naapos sila lain mga traditions. And then, matag denomination, lahi po sila tradisyon, lahi po sila mga worship services. Worship styles, naapos sila laapod kagalingan nga pamaagi. Kita naapod tayo laing pamaagi. And also, ila pong ginatanaw kini mga personalities nga kinsa nang nagbarog sa tubangan, may bamustorya, may pamutabi, gwapo ba, nindot ba iyang gisulob, unsa pa nang ilang mga preferences nga ilang nakita ana nga church. So munay mga tao karon nga unsa ilang gitan-aw ana nga church. But the scripture reminds us that true believers share something deeper than preferences. Kaya lain-lain tag mga preferences, lain-lain tag gusto. Naiuba mga tao nga, ato ko dito kay, nindot kay pastor mo dito, sikat kaayo. Ari ko diri kay simple ra, gamay ra kay may, dili kay may kanang gumbot. Ato ko dito kay, bugnaw ra kay lang aircon, ari ko diri kay walay aircon. Nabay mo nana, murag mamalihin kay guban, ari mi diri kay na aircon. Na snacks pag yun, na ikaon, labi na gini last Sunday sa February na ay patlak. Indot kayo ari tatanan. So na mga preferences ang mga churches. And then somehow kini mga tao na ay mga ingonana nga ginatanaw. And we live in a world where people are divided by many things. Daghan kay mga butang nga cause of division sa una-una lang o sa iyang mga preferences, yung mga gusto bisan sa culture. Ako ning mga na-experience po sa way back sa Qatar kay culturally mga Christian, mga born again Christians, so mga Indian at po sa silang mga ka-culture po nila. Mga Pilipino at po sa mga kapwa Pilipino nila. So panagsaon ra kay nanay masaag nga mga African sa Filipino nga community or mga Indian ngadto sa mga Filipino community. So by culture mo na nga usa sa mga cause na sa mga things nga nag-divide sa usa ka tao. So culture, even sa status, bisan sa mga politics, bisan sa mga again personal preferences. But if we ask, what truly unites believers? Unsa magining mga makapahiusa gayud sa mga magtotoo? The answer is not a building. Dili po program, nindot kita program sa atong worship service. O dili po denomination. Acts chapter 2 verse 42 to 47, naghatag kini na to paghulag buhay sa pinaka first Christian community. These believers came from different backgrounds, but they shared something deeper, laom pa sa mga personalidad or sa ilang convenience. They had a common denominator, a shared devotion that shaped kung giunsa nila pagpamuyo o pagsimba o paghatag o pag-relate sa matag usa. Today,
Karong hapuna kini nga passage mo ni mag-challenge ka nato, mga magtangag og pangutana nga, do our lives reflect the same spiritual priorities that define the early church? Do our lives reflect the same spiritual priorities that define the early church? Verse 42a. They devoted themselves to the apostles' teaching. True believers are united by devotion to God's truth. True believers are united by devotion to God's truth. The first believers were not united by culture or background, but by God's word. The apostles' teaching was the foundation of the faith and practice. So, atong makita nini, kining devotion implies persistence and priority. They did not casually listen or sa mga teaching. Dili lang kay casual lang nilang pagpaminaw sa mga teaching, but they committed themselves sa teaching mismo. Persistence because they keep coming back to the teaching regularly. Not just once or when it was convenient. Talking about priority, learning God's Word mattered to them. Naku, kayo ka ng importansya sa ilaha. They made time for it and place it high in importance. Unang importante kayo sa ilaha, kining apostles' teaching, kining ilang devotion na persistence and priority. So, a true believer hungers for biblical truth and allows Scripture to shape beliefs, decisions, and lifestyle. Again, a true believer hungers for biblical truth and allows Scripture to shape beliefs, decisions, and lifestyle. 42b, to fellowship. Ganina, they devoted themselves to the apostles' teaching, karon and to fellowship. True believers are united by genuine fellowship. True believers are united by genuine fellowship. Biblical fellowship, ang Greek word ng fellowship is koinonia. Means shared life, shared faith, and shared responsibility. It goes beyond attendance to intentional relationships. It means relationships that are built on purpose, effort, and thought, rather than just kanang by chance lang. Kini nga fellowship is biblical. Dili ni siya fellowship nga maritisan. Nga lahi ang katuyuan, but with purpose. Ato makita din kini mga early church did life together, not in isolation. May imagine na to, put sa panahon nila nga grabe po ang persecution, grabe po ang pagpanluto sa ilang panahon nga kanang pamatyon sila, pandakpon sila tungod sa ilahang pagtuo kang Kristo Jesus, especially kini mga tawhana, mga Hudiyo, and then naa sila'y gituman nga commandment or balaod sa Dios nga kanang sa ilahang pagtuo nga si Jesus namatay ug dili sila pwede mo worship sa usa ka
Dios nga patay. Or di sila pwede mo worship sa tao tungod kay sa ubang mga Hudiyo nga wala pagtugang Kristo Jesus, wala man sila kaila kung kinsay si Jesus. Si Jesus is God, and at the same time, wala nagpabiling patay si Jesus. Buhi ang atong Ginoo. So, ang resulta, ang consequence tungod kay kini mga tawhana, walay pagtuo sa Ginoo, ang katong mga nagtuo sa Ginoo is magtago-tago gayod or naiintindihan nga dili kayo magpaklaro. But lahi dinhi tungod kay ilag yung ipakita sa publiko kung unsa gayod ang ilahang pagtuo sa Ginoo. Ato ni mabasa in the later part nga daghang makatestify sa ilahang pag-witness kung kinsa gayod ang ilang isimba, ilang ituuhan, ug ilahang i-follow. So, they did life together, not in isolation. These early Christians did not live their faith alone or privately. Nagsinaw-anay sila sa ilahang everyday life. Ilang oras, bisan ang ilang mga struggles, bisan sa ilang panagkaon, bisan sa ilang pag-inampuay, bisan sa ilang mga resources, bisan sa ilang mga kalipay, together as a community of Christian, a Christ believer. So, true Christian community requires presence, openness, and mutual care, not just Sunday worship. This is daily, this is everyday, this is kanunay. Again, true Christian community requires presence, openness, and mutual care, not just Sunday worship. 42c to 43. To the breaking of bread and to prayer, everyone was filled with awe. True believers are united by worship and prayer. True believers are united by worship and prayer. Breaking bread points to remembrance of Christ. Kay mao man ni ang gitugon sa atong Ginoo nga ato ni pagabuhaton while magpaabot ta sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik, ato ning pagabuhaton kining breaking of bread, communion. While prayer shows dependence on God, importante kayo ang prayer. Ang Ginoo na to, nagtudlo pa na to on how to pray. This is how you pray. Matthew chapter 6. Our Father, the Father's prayer, the pattern of prayer. So, worship was both reverent and spirit-empowered. Kini mga early believers worship was serious. Seryoso silang pagsimba. And respectful kaayo sila towards God. Reverent. And at the same time, ang ilahang panimbahon, ang ilahang pag-worship sa Diyos is energized and guided by the Holy Spirit. Spirit-empowered ang ilahang panagsimba niyadtong higayuna. All followed obedience and prayer, not performance. God's power was experienced after they listened to His Word and depended on Him. Mao ni ang niipikto sa ilaha. It was not produced by flashy programs, mga nindot kay mga effects sa worships or sa
sa kuan, mga talent, sa mga nag-perform, sa sulod sa simbahan, or bisan human effort, nga grabe kay active sa kuan, mga evangelism o guban pa. But God's power, mao ni ilang na-experience after they listen to His Word o nagpipindi sila sa Diyos. So, a praying church, ato makita din becomes a God-fearing church where prayer is central. God's presence is evident. Importante kayong prayer sa church. Mo gini ang pinaka powerhouse sa church. Prayer. A praying church becomes a God-fearing church where prayer is central. God's presence is evident. 44 to 45, kaniyot ra kay ni atong sermon may so tungod kay ato rani i-reflect ang atong church karon sa unsay atong gisaw-an nga pundasyon susama sa mga namugna nga church sa early Christian church niining panahon na tungod kay mo ni ang pinaka basic mo ni pinaka common denomination nga dapat masabtan nato sa usa ka church kung asa ta mo fellowship, asa ta mo simba, asa ta mo gather. Dili tungod sa unsay mga activities or unsay laha mga gipang-andam diha nga mga superficial or mga pragmatic nga mga approach para lang kunuhay ng nga church. All the believers were together and had everything in common. True believers are united by sacrificial love. True believers are united by sacrificial love. Their unity expresses itself through generosity. They willingly met one another's needs. Kaning generosity ba dinhita matistingan kanunay. Susama po niya tumabasa sa Malakay. Kung tinuod ba gid ang ilang pagsimba, hatag na imong paano katigayunan sa storehouse, hatag na tanan dito. Tinuod ba gid nang imuhang pagsimba-simba niya. Their unity expresses itself through generosity. They willingly met one another's needs. Tungod kay ang tinuray nga magtotoo nagkahiusa kining klaseng gugma nga may pagsakripisyo. Now, warning lang sa Acts 2:44 and 45 kay kining verse atong isugutan ng gamay lang historya ni kay ginagamit po ni sa lahipod nga grupo during the Cold War and other anti-communist people. Some writers deliberately use Acts chapter 2 verse 44 to 45 to criticize Christianity or associate Christian generosity with socialism o communism. Because kini mga tawhana ilan ni associate, ilan ni link kini nga verse because they don't believe that kini mga tinuray nga believer ni Kristo mausap ilang kasing-kasing, mahimo silang generous. Agree ba mo, anak? Once na ma-Christian ang tao, ma-generous iyang kasing-kasing, dili na siya daw. Nila kay praise of wealth, no? Of wealth, prosperity. Okay na siguro, kayo always will do right. Huwag sa ko bandawat dari kuan. Mo ni ang mga ipang-abusar po sa uban. Mga Christian, ikaw generous na kayo ka, kay imong Diyos. Dato kayo. Wali pobre nga Christian ay may unana nga mga sayop nga pagtulunan, mga teaching. Ilan na. Daghang Christian nga mga pobre. Pero malipayon. Kaya ilang hope, wala man sa kwarta, naaman sa Diyos. So, kani mga tawhana, huwag man sila pagtuo sa Ginoo, huwag man sila pagtuo nga ang tao rin mausap, labi nagma-Christian siya, mahimo na siyang generous. Ang ilang ituuhan,
nga ang mga membro sa church gipang pugos sa ilang pastor nga, uy, panghatag na inyong mga property dihan, pamaligyan na, i-donate na sa church. Basig sunod si Mana, hindi nang pagdam, nagitulo din eh. Kung magdaan ng mga, kuhaan ba? Kasi panganang isudlan sa mga luggage ba? Ano yung mga 40 million dito? Ituo sila nga hindi mga tauhan na ipugos na sila. Kaya may i-mention diri sa kuan nga all believers were together and had everything in common. Now, sa communism, open force or mandated by their leaders, ideologies, sa ilang panggobyerno, pugson sila nga tanan yung property surrender na. Kanay imong yuta ihatag na. Wa kay mahimo imbarguho na ang communism, socialism. Bisan ang ilang mga private property ma-abolish. Kunya ang ilang mga pagkadato limited lang. Kinahanglan imong pagkadato 2 billion ra gyud ka puto, 1 million ra gyud ka puto, 2 million na gyud na ang mga 1 million kuhaon na mo. Ngayon na ang mga ideas. Control ang ilahang kuan mga properties o ilang mga wealth. While the early Christian church, giving was voluntary. Dili pinubsanay. Muhatag magkadiyag piso, 20, pila man diha. Dili pinubsanay. O pila man. Tungod kay motivated by love man ang ilahang paghatag. And ang ilahang mga property, sila gihapon na nagiya. Dili ang ilahang pastor. Dili ang church. Sila gihapon na nagiya. So, walay communism nga nahitabo, walay socialism na nahitabo. But ang ilang paghinatagay sa matagusa nga kinahanglan ang atong mga kaigsuonan na ay something in common, mga pagkaon, mga basic needs maabot sa ilaha. Walay magutman. Tungod kay na ay mga adunahan, kaya nila makaprovide na to sa mga nagkalisod po nga mga kaigsuonan, makakaon sila, hindi na mapas mo. Makatulog sila, sila balay nga makatulgan. Di sila matugnawan sa panahon nga tingtugnaw, di sila mainitan sa panahon nga tig-init, na sila kapasilungan. They had everything in common. Tungod kay ang ilang gugma naglabi. Ang ilang kasing-kasing, tungod kay lahi ang ilang kasing-kasing. Giusab sa Dios ang ilang kasing-kasing. Nakita nila nga si Kristo kung giusab pagka-generous ang kasing-kasing ni Jesus. Ang iyang gihatag, iyang kinabuhi dito sa ibabaw sa cross. Pagbayad lang sa itong mga kasalanan. Sobrang paskwarta ang iyang gihatag matarusa ka nato. Kinabuhi niya mismo. So, ato makita nini, kining paghinatagay nila was voluntary, motivated by love, not obligation. Usahay man God, obligated ang tao. Uy, ako, obligado ko, ako'y kwarta, di ko masimba, kayo ako'y kahatag. Obligation. Ubang mga grupo, paninglan yung ka, utangan ka, sunod buwan ang kang bayad. Napay-interest siguro mo ba? Kinahanglan yun ni balaod nga, kuhan, oblige ka sa balaod. So, ganindot po sa tuwa kay natay freedom. Huwag ta magagad sa balaod nga, say tights. Pero, di ba mo may igsoon, kaning generosity, mas takot maning amount kaysa tithing. Wala ni siya magsukod about 10%. Kung rakay ng tithe, kung mag-isgot ang generosity, this is the maximum amount
na ma-achieve sa imong kasing-kasing, ang kausaban sa imong kasing-kasing, na mahimo kang manggihatagon tungod kay nakasabot ka kung unsa ka manggihatagon ng Dios sa imong kinabuhi. Voluntary, because they chose to give. Motivated by love, because their heart for others. Concerned sila sa uban. Not driven by rules or guilt. Not obligation, because giving was not a duty or a requirement. So, true believers do not ask, how much can I keep? How much can I keep? Di siya mangutana na. Pero ang iyong pangutan is, how can I help? How can I help? How can I help this church? Verse 46. Every day, they continued to meet together with glad and sincere hearts. Padayon silang magtakbo, tanan, hiusas pa nagtakbo, na ikalipay, niya, sinseridad nga kasing-kasing. True believers are united by consistent worship and joyful living. True believers are united by consistent worship and joyful living. Nagtapok sila publicly and privately. Ang ilang kalipay, nag-awas-awas, gikan sa ilang kasing-kasing nga puno sa sinseridad. Bisan pa man, dili perfecto ang circumstansya. Kining mga early believers, nagtagbo diya sa public worship and privately. Now, kining mga early believers, nagtapok yapon sila sa templo or sa sinagogue. Mga Hudiyom ni sila. And at the same time, nagtapok po sila ngadto sa ilahang mga panimalay, lain-lain nga walay. O, tapok ta dito. Ato na punta sa ilahang kuan, sis. Ato na punta silang bro. Ilang ginapakita nga ang ilahang pagtuo wala lang malimitihan sa Sunday worship service. But it was part of everyday life. Everyday life. Their fellowship was intentional and relational. Not just routine or attendance. Routine attendance nga somehow mo ni ang ginabuhat sa mga wa kasabot kung unsa ning fellowship, unsa ning panagtapok, panag-inig sa unay. At makita din nga ilahang mga pagtuo was live daily, not occasionally. Ang ilang Christianity is kada adlaw gid, all the time, every day. Live daily because their beliefs influence their everyday actions, decisions, and relationships. Kung dili ni siya occasional tungod kay faith was not something they turn on only at church or for show. So, true believers' faith is seen in everyday life. Sa balay, sa relasyon, and sa attitude. True believers' faith is seen in everyday life, in homes, relationships, and attitudes. 47. Last verse.
praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. True believers are united by a missional witness. True believers are united by a missional witness. Their lifestyle attracted others to Christ. Unsa man ining lifestyle nila, kaning mga early believers, mga early Christian. Church, nganong naka-attract man ngadto sa uban kang Kristo. Though we know growth was God's work, ang pagpalambo, pagpatubo, pagpadaghan sa church is God's work. But their witness was the instrument. Ang ilahang attitude, ang ilahang pamatasan, ang ilahang pagkatao, ang ilang karakter, makita sa uban nga lahi ning tawhana. Makumpare niya sa ubang mga tao nga mga reliyoso manuhay pero walay tinuod nga Dios nga gisimba tungod kay wa nila makita sa ilang kinabuhi. So ang ilang lifestyle naka-attract sa uban ngadto kang Kristo. Ang uban kuryoso kinsa man din si Kristo nga ilang isimba, kinsa man din si Jesus nga ilang gi-worship. Dako kayo og pagkagamitan nga nahimong instrumento ang ilahang life as a Christian, as a believer. Their lifestyle attracted others to Christ. Kini mga early believers, ilang gikinabuhi ang ilahang pagtuo visibly gid makita gayud sa katawhan. There was like of hadlock nga bisan naay mga persecutions, bisan naay mga kanang mga danger sa kamatayon nga diha pwede silang batuon, pwede silang patyon. Makita gayud nga naa sila pagtuo kang Kristo Jesus. Visible. Dili lang kay mingo siya nga, Christian ko, believer ko. Not just by talking lang. But makita gayud silang kinabuhi nga bisan pag di ka mo istorya, Christian yun ka. Dili tungod kay, Christian man na siya. Nga naman, siya gisulog ni sinina eh. Jesus saves. Nya, tuwa dito, naglinya sa lutuhan. Lotto saves niya eh. No, ang ilang kinabuhi, makita gayon nga naa si Kristo sa ilang kinabuhi. Dili kay istorya lang. Dili kay unsay ilahang mga gipangsulod diha, mga cross, dagko kaayo, uban pa, sipit-sipit ng Biblia. Mao nang ilok ng Biblia. Mao nang Rexona ng Biblia. Ako may Rexona ron. Naway ba? Bibli. No, dili man anak. Sa ako ng panahon, ako may Biblia. Makita gayud sa kinabuhi ng tawhanan nga naagi Kristo ni siya. Bisan pagwa siya gi-istorya, bisan pagwa siya gi-dala-dala diha nga mga butang sa mga sa church. Naagi kausaban. Makita gid nila nga ang Kristohanon gyud ni. Di malalis. Visible kaayo. Ang ilang pagtuilag yung ikinabuhi outwardly. Ang ilang action, importante kining ilang gugma. Kining gugma nila nga, grabe. Nga bisan pag kini mga tao nag-persecute sila, ilagay yung hangupon nga higugma, operan og gugma diha kang Kristo.
Kining generosity nga, grabe ang ilang pagtinabangay sa matag usa. Kining ilang kalipay, despite sa naa sila sa taliwa, sa kalisod, kahadlok, kapait. Pero malipayon sila. Ang ilang integrity wala matandog. Wala magbuba ang ilang integrity, padayon gyapon sila. Nga bisan pa man na ay mga kalisod, na mga kahadlok, na mga kasakit, na mga nag-atang nga kamatayon. Mubarugayon sila ng mga Christian, mga believer ni Kristo. Huwag ang ilang panaghiusa. Grabe ang pagpakita, ang ebidensya nga makita kini sa mga katawuhan nga manutis nila nga lahi ni sila nga community. Na-attract sila. Ganahan ko mo apila ni nga community. Grabe ang ilang panaghinigugmay. Di sila mag-iyahay. Grabe ang ilang pagtinabangay. Di sila maglamangay. Grabe ang ilang kalipay. Nga bisan pagway tagay. Mga tao, mga palahubog, malipay ramang na yung tagay. Wagi tagay, buol. Isog kayo. Unsa man yung mga tawhanan ni, unsa man ilang community, nga nung iwan anak pa na sila. Kinsa man ilang gisaligan. Nga bisan pa mag-imperor nga bangkiitan kayo. Di man sila matayog. Grabe man ang ilang integrity, grabe man ang ilang panaghiusa. Pero kini mga tawhana, kini nga community, di man sila palaaway. Mga peaceful magini sila. Lahi mangiday ni mga Kristiyan, ganahan ko ani nga community. Naa sila'y Diyos, tinuray ang Diyos, buhi ilang Diyos, tungod kay ang gitudlo sa Diyos sa ilaha, gikinabuhi nila, makita sa ilang tagsa-tagsa, kaginabuhi nga ang Diyos nagpuyo sa ila, the Holy Spirit dwells in them, nagpanlihok, matag-usa kanila. Kung na-notice ni sa mga tao around them. Ilang ipakita kining authentic Christian living can draw others to God without coercion or pressure. Lahat ni. Nga makita ko nila. Dili tungod kay, pamimbro ka Christian, kay, kanang, di ka pamimbro, sumbagon di ka. Na yung ang mga grupo siguro. Pamimbro ka din mo, kay tagaan kang bugas. Unong kabuan na supply. Kasi mamalhin mo dito Narabay ka holding o bugas karon kay para lang panghatag sila mga mapamimbro. Daghan kay mga offer. Pero sila daghang idol. Wala mag-agad kung unsay mga pressure or say offer diha, wala. Nakita sa mga katawhan kung unsa ka authentic ang ilang pagkinabuhi as a Christian. Na mao ni ang nakadraw sa mga ubang mga kasilinganan, mga katawhan ngadto sa Dios. Dili sa church, ngadto sa Dios mismo. Namoy uban nga ato ko dito ato nga church kay daghan kay mga gwapo-gwapa, daghang batan-on. Mga chuy-chuy dito. Na-draw sila tanan dito. Ato sige, ginindot kay dito. Mga dato ang mga maninimba dito. Di ko diha, may bumoto na ilang pastor. Ubano, tiguwang na. Ang preacher niya, Bisaya, ato ko to in English. Dili, ingunan na ang ilahang pag-draw sa ilang kinabuhi. Dili sa church mismo, but sa Diyos. Nakita mong nila ang kinabuhi sa matag believers nga naay Diyos.
Uwa sila napugos. Nga mo, join ani nga community tungod kay nindot kini nga community, may gugmaon nga community. Uno sa sakripisyo nga community, mas gilabaw niya iyang isig katao kaysa iyang kaugalingon. Grabe. Susama kang Kristo Jesus. So nidaghan sila, but dili tungod sa ilahang mga pamaagi sa mga believers nga kung palaghan ta mang rekruta, no, but growth was God's work. Pero again, their witness was the instrument. Salvation and spiritual growth gikan ginapirmi sa Diyos. Wala na ginailain pa. Again, salvation and spiritual growth gikan gina sa Diyos. Mga katauhan, humans cannot force someone to believe. Bisan pag bayaran pa nimo 1 million, kuhaon ra na yung 1 million, yung likoy ra nagbalik. Gano well. Pag born again na, tagati ko 1 million. Dawa to 1 million, so si mana, balik kaya pos bisyo. Balik kaya po siyang kating gawin. We cannot force to believe. Kini mga tawhana. Ang Diyos makapausap sa matagkasing-kasing na to. Siya ra ang usap sa matagkasing-kasing na to. Matagusan na to din ang Diyos mo'y nag-usap sa kasing-kasing na to. Dili imong bana, dili imong uyab, dili imong ang sanay mohang dito. But ang Diyos mismo, anong nakakadinhi karon? Kining believer's lifestyle, kining actions, kining testimony nila, nga nahimong channel ngadto sa uban, mo ning nahimong instrumento nga kining mga tawhana nakakita ka nato nga mo glorify sila sa Ginoo, mo pasalamat sila sa Ginoo. In other words, ang Diyos magagamit sa atong obedience, sa atong gugma, sa atong consistency, as a way to draw people to Him. So ato makita ni kining healthy community leads to gospel impact. Healthy community, kining mga people support, kining pag encourage, pagligunay, kining pag inampingay sa matag usa. Ang gospel impact kining ilahang mga action, kining atong mga actions and unity nga mo attract sa uban ngadto kang Kristo. O mapakita ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Matinuray gid ni pulong sa Dios, dili lang gid ni istorya, dili lang gid ni gisulat. Na-apply man sa mga katawhan sa Dios. Na-apply man nato. Dili lang kay babasa lang nato sa mga unsa na mga billboards or mga post diha sa social media. But nakita mismo nga tinuray gid ni pulong sa Dios. Tinuray gid ang Dios tungod kini apply man sa matag kinabuhi nato. So, when believers live out their shared faith authentically, God brings growth. Sure, gina siya. Tungod kay mo ni ang mga nahitabo sila sa una. God brings growth. Panalanginan kayo ng church. Tungod kay naman nila diha ang obedience, na diha ang love, na diha ang consistency. This church
wala gayoy langing makapadaghan nato dinhi ang Dios ra gayon. Walay makapaglig-on nato dinhi ang pulong ra gayon sa Dios. Pero gamiton ta sa matag usa ang atong obedience sa matag usa, ang atong love sa Dios, ang atong consistency as a Christian. Despite sa mga panghitabo sa atoang community, di ta bungkag sa atong integrity as a Christian. Padayon ta sa atoang pagpakita ngadto sa uban nga tinuray gid ni nga community, tinuray gyud nga magtotoo diha ni Kristo Jesus, tinuray ang pulong sa Dios nga ni-apply sa matag usa kanato dinhi. So in conclusion, Acts chapter 2 verse 42 to 47 nag-remind kanato that the common denominator of true believers is not perfection but shared devotion to God's word, to prayer, to fellowship, to generosity, to worship. Pero ang pangutana karon is not, do we look like the early church? Dili na mao nga pangutana. But rather, do we share the same heart sa mga kasing-kasing sa mga early church nga atong ginatan-aw dinhi karon sa Acts chapter 2 42 to 47? Do we share the same heart? Hinaot nga ato ning mahangop kining timeless nga values sa kining church sa Acts chapter 2 o mamahimo ta nga community nga nag-reflect kang Kristo. Let's bow our heads. Pasalamat kami, O Diyos, sa imo ang pagpahinumdum ka namo sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, O God. Ang kini mga tawhana, O Lord God, nagsimba diha kanimo, nag-devote o sa itong mga teaching ay imong gibilin ngadto sa mga apostoles, imong mga disipulo, Lord God, sa imong mga tinun-an, O Diyos, nga gipasan mo hangtod karon, O God. Nagsimba sila diha kanimo, Lord God, puno sa gugma. Nagtapok sila, Lord God, fellowship, dindot kayo, united sila, Lord, generous, O God. Dili tungod kay nindot ang simbahan, nindot ang worship, nindot ang music ministry, nindot ang uban pang mga unsa ng mga preferences. But Lord, kini mga butanga, Lord God, also teaching, fellowship, generosity, Lord God, gugma, Lord, kining tanan, O Diyos, mo ni pinaka-common denominator, Lord, sa matag believer. Na kundi, Lord God, mahiusa kami, O Diyos, sa pagsimba niya kanino. Ang mga pag-ampo, Lord God, na kini nga church, Lord, palayin ng paliguno, O God. Paliguno ni mo sa pulong, Lord. Paliguno ni mo, Lord God, sa mga butang, Lord, nagkikinahanglan kayo, Lord. Imong i-prepare, Lord God, sa mga future, ng mga panghitabo, Lord. Pagpadayan po ka, Lord God, na mag-overflow o kalipay, Lord, sa matag-usa din ni Lord God na nag-serve. Hatag po ka o excitement, Lord God, sa mga gusto pang nga mo serve, Lord, sa church. Dili driven by emotions, but sa imohang promises, Lord God. Ikaw ang among paglaom, O Diyos.
Ikaw ang among gisipay, ikaw ang giila nga hari sa tanang hari. Magagahon ka. Imo tanang himayan, Lord. Imo tanang mga pagpasalamat. Salamat sa imong kanunay pagpanihaw ka nga church, Lord. Bisan pamataliwa sa mga lalain, ng mga schedules, Lord God. Mga trabaho, mga usahay na imong malakit, Lord God, sa pagsimba, nagtapok, Lord. At Lord, padayon ka pahimanglaw sa matag-usahan ng rin. Na nakakakanunay, Lord, kung sa mga sala, Lord, na among nabuhan, Lord. Mga kalapasan, na makalipay niya kanimo, O Diyos. Kung sa mga realization, Lord God, sa mga sayop na mong nabuhat, Lord, pinagi sa mga pagpahimangno ni mo, kanamo, karon, Lord God. Pasayloa kami, O Diyos. Dasiga kami, O Lord God, sa kanunay ukan. Nga among pagkakristohanan, Lord, dili lang by Sundays, but everyday life, Lord, na makita sa upan. Nga naa kami, Diyos. Buhi ang among Diyos. Salamat, Lord God. This we pray in Jesus' name.